Isa pong mapagpalang araw sa ating lahat. Ako pala si OFW dito sa Saudi Arabia. Kung gaano na po ako katagal dito sa Saudi. Nasa 7 years po. Ako po ay nagtatrabaho bilang salesman sa Danube Hypermarket. Sa amin bilang OFW, masaya na kami pagka dating na sa alam niyo na, pagdating sa Sauran. So yun ang pinakamagandang experience na namin, matamasa namin kasi mayroon ng sahod. So may papadala na namin sa Pinas kung ano may mga pangailangan namin sa pamilya namin, sa asawa at anak, ganyan. So mabibigay namin yung gusto nila bilang isang padre de pamilya. Bilang OFW, ang pinaka-worst na experience sa bilang OFW yung homesick talaga. Yun nga, kung nag-iisa ka lang sa kwarto, pag uwi mo galing trabaho, so hindi mo maiwasan na hindi sila maisip. Minsan mapaluha ka. Lahat ng kanto yan. Lahat ng kanto ng kwarto mo, maikutan mo na yan minsan. Madalas mo maikutan. So lahat ng kanto sulok. Hindi mo maiwasan na maiyak talaga at maluha. Yun yung pinaka-worst. Lalo na pag maisip mo yung anak mo, pamilya mo, hindi mo maiwasan talaga na hindi maiyak. Yun yung pinaka-worst na experience bilang OFW. Siyempre, pag galing sa trabaho, mas masarap yung nandyan yung pamilya mo pag uwi mo sa bahay, pero siguro hindi pa panahon. Kaya yun yung pinaka-worst bilang OFW na experience. Makukumpara ko ba yung Pilipinas sa ibang bansa? Sa akin, hindi. Para sa akin, is my own opinion. No? Hindi ko makukumpara yung Pilipinas sa ibang bansa. Kasi alam nyo kung bakit. Tayong mga Pilipino, bata pa lang tayo, tinuruan na tayo ng magulang natin kung paano gumalang sa mga magulang natin, sa mga matatanda, sa kapwa natin. Pagdating pa natin sa school, tinuruan na tayo ng good manners and right conduct sa ating mga teacher, ating mga guro. Saludo kami sa inyo mga teacher, mga guro. Laking halaga yan para sa amin, experience namin. So bilang Pinoy dito sa ibang bansa, tayo lang yung mahilig na bumati sa iba sa ibang lahi man, sino man sila. Kasi mayroon tayong respeto sa ibang lahi man sila, kung ibang religion man sila na mayroon tayo, so mayroon tayong respeto sa kanila. So yun ang ipinagmamalaki ko bilang OFW. So nagpapasalamat ako sa magulang ko, sa mga teacher na kung binigyan tayo, tinuruan tayo ng good manners, paano gumalang, paano makitungo sa kapwa. Malaking bagay yan pagdating dito sa ibang bansa. So importante talaga yung pakitungo sa ibang lahi. So hindi ko makakompare yun, para sa aking opinion ko lang yan. Hindi ko makakompare yung Pilipino sa ibang lahi kasi iba tayo mga Pinoy. Pagdating naman sa trabaho, so mga Pilipino, hindi mo na kailangan utusan yun Alam na nila yung gagawin nila. Pag araw-araw mo nang ginagawa, alam na nila yung gagawin nila. Mayroon tayong kusa bilang Pilipino. So iba pa ang Pilipino pag nagtatrabaho, hinahanap yun. Yung quality ng trabaho natin. Iba yung standard ng trabaho natin bilang OFW. Yun yung para sa akin, nakaka-proud bilang isang OFW. Bilang Pinoy, nakaka-proud yun. Yun lang po. Hindi ko makukumpara para lang sa sa akin lang hindi ko makumpara yung Pinoy sa ibang bansa, ibang country. So lahat naman talaga ng bansa nung apektado So kami nga, pero yung trabaho namin bilang nasa hypermarket kami, hindi kami apektado. Yun lang yung problema. Kasi okay naman yung wala palang problema. Okay naman yung trabaho namin, tuloy-tuloy na namin kasi kailangan talaga namin suportahan kung ano talaga yung mga pangailangan ng tao noon. So ang apektado lang kami pagdating sa protocol talaga. Kailangan namin sundin kung anong protocol ng government. Siyempre, kung ano yung inutos ng Ministry of Health, yun talaga yung masusunod. Mahigpit talaga dito nun. So, kailangan kung ano yung inutos, kung ano yung distance, ano yung gagamitin, lahat. Yan ang talagang sinusunod namin. So, lahat naman sa pagdating naman sa government, sa ministry namin. So, ano naman kami? Libre naman yun lahat, sa kanila naman lahat yun, wala namang bayad yun. Sagot naman ng gobyerno yun kung sinong natamaan, marang ganon. Sa kanila yan lahat, walang bayad. So pagka magkasakit yung isa,
example na abutan ng ano, na tamaan, may konting lagnat, so ilalagay yun kaagad, wala nang pasok yun kaagad, ilagay sa isang room, tapos papacheck up kung yung ano, i-check yun kung positive ba talaga, parang ganon. So maagap naman dito, maganda yung pagdating sa ganon, maganda yung health ministry namin dito pagdating sa ganon. So walang naging problema doon. So makaka-recover talaga pagdating sa pag talagang ano yung batas, parang stricto ba, pag sinabi ng government na ganito sumusunod, lahat talaga ng tao nag-obey, sumusunod talaga. Yun ang pinakamaganda. Sa apektado, siyempre yung paano ka kumilos, iba nga takot na magtabi kung nasa bus kami, takot tumabi yung iba so kailangan distance talaga, distance, parang ayaw mo magpatabi panahon nung nagka-COVID. So wala namang naging problema kasi protektado naman ng government pagdating sa ganun. Sinusunod naman namin kung ano yung protocol talaga, kaya ayos naman, nasa awa ng Diyos. So kung babalik pa ba ako ng abroad, sa ngayon kailangan pa talaga kasi yung mga anak ko maliit pa So yung mga kailangan nila, kailangan ko pang punuan bilang isang padre de pamilya. So mga kailangan ng anak ko, pamilya ko, so kailangan ko i-provide talaga. Kung mayroon namang opportunities, marami na opportunities sa ibang bansa pa, kung alin yung mas maganda-ganda, so pwede natin i-grab. Pupunta tayo sa ibang bansa pa, mas maganda kung ganon. Pero kung mag-for good na, darating ang araw kung mag-for good, sa ngayon hindi wala pa sa plan ko yung mag-for good kasi kailangan pa maliit pa yung mga anak ko, so kailangan ko pang mawagtapos. Yung anak ko, maliliit pa sila, kailangan pa makapagtapos, malayo-layo pang lakbayin, so kailangan pa mag-ipon din para sa mga mga pangailangan. Yun lang. Maraming salamat po sa inyo lahat. God bless po sa lahat. Thank you sa sino mong gumawa nitong project na to para ma-expose, kumbaga makuha din ng Department of Education yung ano namin, ng government, yung opinion namin kung ano ba talaga yung nangyayari dito on the ground bilang as a OFW. So maraming salamat. God bless po. Pagpapalain po tayong lahat. God bless sa lahat. Thank you.